Na-experience na ba nag-away ang mga kamag-anak at pamilya dahil lang sa lupa at umabot pa sa korte? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ay, alam nyo mga kapatid, nako, napakahirap po niyan pagdating po talaga sa pera, pagdating po sa lupa. Minsan ay nag-aaway at umaabot pa sa hindi magandang ending. Kaya bago natin pag-usapan niya kung paano maiiwasan ang away sa lupa, alamin muna natin ang dahilan kung bakit nga nagkakagulo. Number 1, kasi walang kasulatan. Yun. Hindi malinaw kasi lalo na kung nawala na po ang mga magulang, 'di ba? Paano hatian, distribusyon ng lupa, nagiging sanhi ito ng alitan. Pangalawa, minsan wala tong tinatawag na last will and testament, 'di ba? Kaya nagugulo, 'di ba? Parang feeling nila ay parang mas feeling ko na mas deserving ako na mas malaki dahil mas malaki ang contribution ko sa pamilya. At pangatlo, ang kawalan na maayos ng pag-uusap, 'di ba? Sa pagitan ng kapatid o miyembro ng pamilya, yan din po ang nagiging dahilan sa away ng lupa. Kaya nga, paano natin maiwasan to? Number 1, mag-usap. Siyempre, bilang isang pamilya, nag-uusap na kayo dapat na diretsuhan. 'Di ba? Lalo na kung buhay pa yung mga magulang. Ba't natin pinag-uusapan niya habang buhay? Kailan yung pag-uusapan niya? Pag wala na ba yung mga magulang niyo? Lalo lalaki ang problema. Mas maganda na naging open kayo tungkol sa mga sariling expectations para maiwasan po ang conflict at di pagkakaunawaan. Pangalawa, gumawa po kayo ng kasulatan. Legal agreement po. Huwag lang verbal. Kasi alam niyo naman, minsan okay na po yan, pero pagdating ng panahon, baka magbago po ang isip. Kaya kumuha po kayo ng abogado o ng estate planner para matulungan kayo para sa tamang proseso. Pangatlo, kung di na talaga kayo magkaayos, magpa-family meeting kayo at maghanap kayo ng isang mediator, na isang tao na talagang nirerespeto ng dalawang panig para siya ay magiging third neutral party at makakatulong po sa decision making sa paghahatian. Kaya nga, wag po natin kalimutan na mga kapatid, maggumawa tayo ng last will and testament. Napakasimple lang po yan. Kahit sulat kamay lang po. Itong ari-arian na ito, ibibigay natin kay panganay. Ito naman para kay bunso, di ba? And divide the assets fairly. In other words, dapat maging makatarungan ang hatian. Di ba? Gumamit tayo ng criteria. Siguro, basically, sa laki ng pamilya, sa pangangailangan, di ba? Kung ano man ang inyong diskarte. Pero ang pinakamahalaga talaga, isulat at gawa na ng paraan habang buhay pa ang mga mahal sa buhay. Ang away sa lupa ay isa sa common na issue sa maraming pamilya. Pero hindi kailangan mauwi ito sa demandahan. Sa pamagitan po ng komunikasyon, legal na mga pagpaplano at syempre pagiging patas, may iwasan natin ang gusot at demanda. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan po, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.